Isa na siguro sa pinakasikat na negosyo sa Pilipinas ay ang karinderya. Wala yatang lugar sa bansa na wala nito. Pero hindi rin lingid sa kalaman natin ang iba't ibang kwento tungkol sa mga karinderya. Lalong-lalo na ang mga nasa liblib na lugar. Ngayon, muli nating bigyan pansin ang tatlong kwento na nag-ugat sa sikat na karinderya. Likas na sa ating mga Pinoy ang mahilig sa pagkain. Iba't ibang putahe mula sa mga probinsya at isa sa pinakasikat na lutong Pinoy ay ang dinuguan. Itago mo na lang ako sa tawag na Dado. Tubong Southern Leyte ako. Alam naman natin na kapag may piyesta sa probinsya ay talagang napakaraming pagkain. At ang unang nilalantakan ko talaga ay dinuguan. Ewan ko ba kung bakit napakahilig ko dito. Gawa nga sa paborito ko ito. Amoy pa lang ay alam kung masarap ba o hindi ang dinuguan. Aminin nyo kasi, sa mga kagaya kong mahilig dito, may dinuguan talaga na malansa. Tipong hindi hinugasan ng maigi ang laman loob. Isa nga pala akong construction worker. Maswerte ako dahil malapit na kaibigan ko si foreman na si Enrico. Kaya naman lagi akong nahihila kapag may proyekto siya. Hanggang sa nasasama na ako lagi sa malalayong lugar, kung saan-saan na ako nakarating. Sa buong parte ng Katagalugan man o Kabisayaan. Isang araw nun, matapos ang halos isang buwan na pahinga, tumawag sa akin si Enrico. May proyekto daw siya sa Negros at nais ko ba daw na sumama. Siyempre wala nang pag-uusisa pa. Kaagad naman akong umoo. Subalit ang proyektong iyon pala ang maglalagay sa buhay ko sa tiyak na kapamakan. Nakagawian ko na kasi na mag-uwi ng pasalubong sa bawat lugar na pupuntahan ko. Kaya naman ang asawa kong si Melba ay panay habilin ng mga produktong lokal sa Negros. 2 buwan akong mananatili doon at para sa pamilya ko, normal na ang mahiwalay ako ng iilang buwan. Minsan pa nga ay halos abutin pa ng 1 taon. Hulyo ng taong 2012. Unang nakapasok ako nun sa Negros. Madilim na nang makarating kami sa maliit na bunkhouse. Isa nga palang bahay ang aming itatayo. Hindi naman kalakihan. May 2 kwarto lang, kaya sapat na ang 2 buwan upang matapos ko ang aking parte. Iba na rin kasi ang gagawa sa interior design. Nahati noon sa 2 kwarto ang bunkhouse na tanging manipis na plywood lang ang pagitan at walang pinto. Siksikan ang 6 na trabahador. Sanay at hindi naman ako maarte. Ang mahalaga ay merong higaan. Dumaan kami ni Foreman sa isang sikat na fast food chain upang bumili ng hapunan. Habang nasa tricycle kami, may nadaanan kami na isang maliit na karinderya. Halos 1 milya pa ang layo nito sa gagawin naming bahay. Medyo liblib ang lugar at sa pagkakaalam ko, isang Pinay na nakapangasawa ng Canadian ang nagmamay-ari ng lupain kung saan itatayo ang bahay. Medyo napaisip naman ako kung bakit bukas pa ang karinderyang iyon kahit 8:00 na ng gabi. Dito nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa loob habang may ginagawa. May 2 lalaking kumakain nun. Silang 3 ay sinundan kami ng tingin. Malamang normal lang yon sa ganoong lugar. Napakadilim ng daan. Hindi ko lubos maisip kung bakit doon pa magtatayo ng bahay ang dayuhan.
hanggang sa naaninag ko ang lugar na yon. Marami itong ilaw at may naghihintay sa amin na dalawang lalaking katiwala ng lupa. Matapos ang pag-uusap at pagbigay gabay sa amin ay umalis na rin ang dalawa, sakay ng kanilang motorsiklo. Pumatak na ng 11:00 ng gabi. Hindi pa rin ako inaantok. Malamang dahil yon sa soft drinks na ininom ko. May bentilador naman sa loob ng bunkhouse pero parang naghahanap ang katawan ko ng natural na hangin. Tulog na ang 5 kasama ko, pati itong si Enrico. Lumabas naman ako upang magyosi. Naglakad-lakad ako habang tinitingnan ang mga nakaimbak na materyales. Tanging ang lugar na yun lang ang may ilaw. Walang kapitbahay o kahit iisang bahay man lang. Ilang minuto ang nakalipas. May nasipat akong taong naglalakad. Madilim sa daan pero naaninag ko ang anyo nito. Isang matandang babae. Wala man lang itong dalang ilaw. May ginawang bakod na yero sa buong hangganan ng lupa kaya hindi ko na nakita kung saan nagpunta ang matandang yon. Bahagya naman akong lumabas at para akong sinampal sa napakabahong amoy. Parang may nabubulok na hayop sa paligid. Wala naman akong naamoy kanina nung dumating kami. Kinabukasan nun, ako na ang nagboluntaryo na bumili ng pagkain. Para naman sa agahan at pananghalian, gamit ang service naming tricycle. Hindi naman kasi mahirap tuntunin ang lugar dahil iisa lang ang kalsada. Dito muli kong nadaanan ang karinderya na nooy sarado. Nakapagtataka talaga dahil wala namang kabahayan sa malapit. Sino kaya ang may ganang sububok na sadyain ng maliit na karinderya? Pagsapit ng hapon, bandang 4:00, inutusan na ako ni Enrico na bumili ng pagkain sa bayan. Pero nakita ko na nakabukas na ang karinderya. Nagpasya naman ako na doon na lang bumili. Parang pamilyar sa akin ang itsura ng matanda. Parang siya ang nakita ko noong gabi. May 4 na malalaking kaldero. Sa unang pagbukas ko pa lang, ay ang paboritong dinuguan ang tumambad sa akin noon. Medyo umuusok pa ito at talaga namang nakakatakam ang amoy. Inorder ko agad ang lahat ng putahe at dinoble ko pa ang dinuguan. Habang nagsasalok ng ulam ang matanda, ay kinausap ko siya ngunit napakatipid niyang sumagot. Hindi rin siya halos tumititig sa akin. Ilang metro na, nang makaalis ako ay nakasunod na sa akin itong si Mang Rudy, ang katiwala ng lupain. Sumabay siya sa akin at nagtanong kung saan naman ako galing. Sumenya siya na itigil ko ang tricycle. Bumaba na rin siya sa motor. Inulit-ulit niya pa ang pagtatanong kung saan ko daw nabili ang mga ulam. Itinuro ko pa nga sa kanya ang karinderya na natatakpan na ng mahabang damo. Napakunot noo si Mang Rudy dahil wala naman daw karinderya sa lugar. Bahagya akong natawa dahil imposibleng hindi niya yun nakita na nasa gilid lang ng kalsada. Sumeryoso ang mukha niya at nagwika na ang tanging naroon ay isang luma at sirang kubo. Nag-utos ito na ibaba ko daw sa lupa ang mga pagkaing bitbit ko. Gawa nga noon sa parang galit na ang matanda, ay sumunod na lang ako. Ilang segundo niya itong tinitigan habang gumagalaw ng bahagya ang kanyang labi na para bang nag-oorasyon. Matapos nito,
ay inutusan niya naman ako na buksan ko daw ang supot ng ulam. Ginawa ko naman agad yun at doon ko naamoy ang parang bulok na laman ng sahog sa dinuguan. At nang sipatin ko pa itong maigi, biglang lumutang ang putol na daliri ng tao. Bagay na ikinagulat ko ng gusto. Ayon kay Mang Rudy, ang matandang nagtitinda ay isa umanong aswang. Ang nakita ko daw na 2 lalaki sa karinderya noong nakaraang gabi ay malamang mga aswang din. Isang panlilin lang ang mga nakita ko. Paraan daw iyon ng mga aswang upang mangakit ng tao at yayang gawin upang matulad sa kanila. Hindi man ganap ang paniniwala ko noon sa mga aswang. Pero papaano maipapaliwanag ang nakita ko sa naging itsura ng bagong lutong dinuguan? Para sa akin, sapat na iyong katibayan na may umiiral na nilalang na hindi kampo ni Satanas. Sa bawat napapadaan, ako sa mga sirang kubo ay nangingilabot talaga ako. Laking tuwa ko na lang din dahil natapos na din ang 2 buwan. Habang nasa terminal ako ng bus, papuntang Pantalan ay nagpasya muna kaming kumain. At sa unang pagbukas ko ng kaldero sa nakahilerang karinderya, ay tumambad sa akin ang napakabangong dinuguan. Pero imbis na matakam, ay para na akong nasuka. Bumili na lang ako noon ng biskwit at soft drinks. Simula noon, ay hindi na ako kailanman kumain ng dinuguan. Dahil sa tuwing nakakita ko nito, bumabalik sa aking alaala ang mabaho at daliri ng tao bilang sahog sa dati kong paboritong dinuguan. May mga pagkakataon sa atin buhay na nangangailangan tayo ng isang taong mapagkakatiwalaan at katuwang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ako si Lolita, nagmamay-ari ng isang karinderya dito sa Mawab, Davao de Oro. Isa na akong senior citizen pero sa awa ng Diyos ay wala pa naman akong malubhang karamdaman. Maliban na lang sa paminsan-minsang pananakit ng bewang at mga kasukasuan. Noon pa man ay maliksi na talaga akong kumilos at hindi ako napapakali kapag walang ginagawa. Kaya naman kung ano-ano na lang talaga ang ginagawa ko noon upang mabuhay ang pamilya. Ang nasira kong asawang si Delphine ay 10 taon nang pumanaw. Dati siyang magsasaka sa 2 ektaryang lupain namin. Pero noong namayapa siya, ay wala nang sumunod na mga laga noon sa palayan. 3 ang anak namin at puro babae. Kaya ibinenta na lang namin ang palayan. Ang kinita naman noon ay pinaghati-hatian naming natira sa pamilya. Ngunit ang mga anak ko ay sumama sa mga asawa nila sa malalayong lugar. Naglalako kasi ako ng ulam noon. Kaya nang magkaroon ng kapital mula sa pinagbentahan ng palayan, ay dito ko na naisipang magpatayo ng karinderya. Taon iyon ng 2019, nagpaalam sa akin ang aking kusinera dahil malapit na itong manganak. Kaya naman ilang araw din akong punong abala dahil mag-isa na lamang ako na nagluluto noon. Hanggang isang gabi, sinabihan ako ng aking tauhan na may ali daw na naghahanap ng trabaho bilang kusinera. Pinatuloy ko siya at kinausap. Ang pangalan niya ay Hilda. Nasa edad 40 na. Maputla at ang sabi niya, iniwan daw siya ng kanyang asawa at sumama ito sa iba. Siya na lang daw ang bumuhay sa 2 anak nila na pawang maliliit pa. Gawa nga sa naawa naman ako at talagang kailangan ko ng kusinera,
ay tinanggap ko siya. Dahil gabi na, inabisuhan ko siya na bumalik na lang mamayang 4:00 ng madaling araw. Hanggang 7:00 lang naman ang pagluluto at pagkatapos niya ay pwede na siyang magpahinga at umuwi sa kanila. Pinadala ko pa sa kanya ang mga natirang ulam. Ipapatid ko pa sana siya kaso sabi niya nasa kabilang barangay lang naman daw siya at nahihiya rin daw siya sa akin. Kinabukasan ng madaling araw, nakita ko si Hilda na nakaupo sa labas ng karinderya. Abay napakaaga naman niya at nagustuhan ko naman yon. Sa mga naunang araw ay maayos at magaling magluto si Hilda. Halata itong sanay na sanay sa kusina. May karinderya daw sila noong nasa Tagum pa siya nakatira. Kaso hindi raw napamahalaan ng kanyang ina ng maayos, kaya ito tuluyang nagsara. Hanggang isang gabi, bumisita si Arlene, ang dati kong kusinera. Kasama niya ang asawa. Kakain daw sila dahil tinamad na silang maghanda. Namasyal kasi sila kaya napagod na. Habang kinakamusta ko ang napakalaking tiyan ni Arlene, ay biglang lumagapak ang pinggan. Paglingon ko, ay nakita ko si Hilda na nakatulala. Nakatitig kay Arlene habang nasa paanan niya ang mga nabasag na pinggan. Agad namang nagtulong-tulong ang mga tauhan ko upang linisin ang kalat. Punot noon naman akong napatingin sa reaksyon ni Hilda habang nakatitig kay Arlene na buntis. "Hilda!" Malakas kong sambit sa kanya. Saka pa lamang siya bumalik sa ulirat at kumilos upang tumulong sa paglilinis. Sa tuwing nagagawi itong si Arlene sa tindahan, ay batid ko na aligaga itong si Hilda. Minsan sinundan ko siya sa kusina. Nakatalikod siya at nakatayo. Nakita ko na may mga patak ng dugo. Nagmadali naman ako dahil baka kung napaano siya. Naghihiwa pala siya ng atay ng baboy. Sabi niya, hiniwa na lang daw niya yon para bukas wala nang gagawing masyado. Isang hapon, bandang 5:00, pinayagan ko si Hilda na umuwi ng maaga. Masama daw kasi ang pakiramdam ng kanyang anak, kaya hinayaan ko na. Total tapos naman siyang magluto para sa panggabing ulam. Pagsapit ng 7:00 ay hindi dumating si Arlene. Nagpaluto kasi siya sa akin ng ibang putahe. Naghintay ako hanggang 9:00 na ng gabi. Kahit asawa niya ay hindi rin nagawi. Hindi ko rin sila makontak noon sa cellphone kaya nag-alala ako na baka nanganak na si Arlene. Gawa ng hindi ako mapakali. Inabilin ko sa mga tauhan ko na sila na lang ang magsasara ng tindahan dahil pupuntahan ko si Arlene. Dahil gabi na, nag-arkila naman ako ng habal-habal upang mapadali. Maliit ang daanan papunta sa mismong bahay na medyo paakyat pa. Kaya sa kalsada na lang naghintay ang driver. Gamit ang flashlight ay sumugod ako sa bahay ng mag-asawa. Nang nasa bakuran na ako, ay tahimik ang bahay pero bukas ang mga ilaw. Sinambit ko ang pangalan nila ng pasigaw. Nang may biglang kumaluskos sa gilid ng bahay. Parang aso na biglang sumuot sa may damuhan. Pero hindi ko na yon pinansin pa. Nang makapasok ako sa bahay ay nakita ko si Arlene na nakahiga na sa kama. Nakasimangot ang mukha nito dahil sa sobrang pananakit ng kanyang tiyan. Kanina pa daw ito gustong dalhin ni Gardo, asawa niya, sa ospital pero ayaw daw ni Arlene. Nang kausapin ko ang buntis, sabi niya, iba daw ang nararamdaman niya. Ikatlong pagbubuntis niya na ito, kaya alam niya
kung manganganak na ba siya o hindi. Paliwanag pa ni Arlene. Bigla na lang daw sumakit ang kanyang tiyan habang naghuhugas siya ng pinggan. Bandang 6:00 ito ng gabi. Kakaiba daw ang sakit dahil pakiramdam niya ay may humihila sa kanyang sanggol. Hindi daw patungong puwerta ang hatak, kundi sa pusod. At may nakita siyang maitim na aso sa kanilang siwang sa sahig na kawayan. Bigla namang naalala ko ang asong nakita ko kanina. Nag-iba na rin ang pakiramdam ko. Kahit hindi sigurado, inabisuhan ko si Gardo na magpausok ng balak ng niyog. Hindi pa man ako nakaranas na maaswang, pero sa katandaan ko at sa mga kwento ng aking mga ninuno, kahit papaano ay may alam akong pangontra. Wala pang kalahating oras nang kumalat ang usok. Gumaan ang pakiramdam ni Arlene. Nagsaboy na rin kami ni Gardo ng asin sa buong bahay at palibot bago ako nagpaalam. Nang paangkas na ako sa motorsiklo, may naaninag naman akong figura ng isang tao. Natakpan man ng halaman ang kalahati nito, pero alam ko na isang babae ang nandoon. Nang inilawan ko ito ng flashlight ay mabilis itong umiwas, pero nahagip ng ilaw ang suot nito. Pamilyar pero hindi ko tiyak kung kanino ko nakita ang damit na yon. Nag-alala ko sa mag-asawa. Baka totoo ang hinala ko na inaaswang sila. Kaya nagpasama ako sa driver pabalik sa bahay nila Arlene. Nanatili muna kami ng ilang oras. Binayaran ko naman ng triple ang driver para sa abala. 3 gabi din akong pabalik-balik kay Arlene. Napamahal na rin kasi ito sa akin dahil simula nang nagtayo ko ng karinderya, ay siya na ang kusinera ko. Mabuti na lang at umaga siya ng anak at maayos ang bata. Napapansin ko din ang palagi ang pagpaparamdam ng nilalang sa paligid ng bahay. Ganon din si Hilda. Palaging nagpapaalam na maaga uuwi para daw sa kanyang anak na may sakit. Hanggang isang beses, nagpaalalay ako sa isa kong tauhan habang nagluluto. Habang sa kabila naman si Hilda, aksidenteng natapon ang pinagbabara ng mga gulay na may halong asin. Natapon ito sa likod ni Hilda. Laking gulat na lang namin dahil sumigaw si Hilda at ininda ang pananakit ng kanyang likod. Tubig lang naman yon at asin pero iba ang kanyang reaksyon. Ilang segundo pa, napansin ko na bahagyang umusok ang likuran niya. Magkahalong galit at takot ang naging itsura ni Hilda. Tumakbo ito ng palabas. Medyo papasikat na ang araw. Sinundan namin siya at nangilabot na lamang ako. Dahil si Hilda ay mabilis na tumalon sa mga damuhan patungong Kakawyan. At doon ko naalala ang figurang nakita ko noon. Nakahalin tulad sa kinilos ni Hilda. Wala man akong katibayan pero alam ko na may maitim na lihim si Hilda. Gawa nga sa karanasan kong yon, naging maingat na ako sa pagkuha ng kusinera. Magandang hapon po sa inyo. Mahigit 1 dekada na akong delivery boy. Hindi may iwasan na makakasalubong ng problema pero nalulutas din naman ito kaagad. May mga kliyenteng pinapagalitan ako dahil sira daw ang item na dinala ko. Tagahatid lang naman ako pero iniintindi ko na lang. Kinakain ko na lang ang mga pagmumura at pang-aalipusta sa akin alang-alang sa aking pamilya. Hanggang sa isang pangyayari na nagpabago sa ikot ng buhay ko. Ako nga pala si Badjo. Ito ang aking kwento. Taon ito ng 2014.
sa lugar ng 13 Martires, Cavite. Ang trabaho ko nito ay driver ng delivery van ng mga manok. Medyo nakakaangat na pakinggan pero tumutulong pa rin ako sa pagdiskarga ng mga produkto. Lalo na, may nag-iisang pahinante lang akong kasama. Kakalipat ko lang noon sa ibang kumpanya hanggang sa nakita ko sa listahan na may bago pala kaming kliyente. Nagpasya akong sa hapon ko na ihahatid ang mga inorder niyang mga karne ng manok. Kumbaga, iikutan ko na lang yon para diretso na uwi sa planta. Nagulat naman ako dahil karinderya pala ang bagong kliyente. Nakakamangha dahil kung o-order sila ng ganoon karami, ibig sabihin malakas ang karinderyang ito. Parang naisip ko na rin na magkarinderya para hindi na ako palaging nagbabiyahe. Bandang 4:30 nang pumarada naman ako sa likod ng tindahan. Matapos kong ipakita ang delivery sheet at maibigay ang resibo sa bayad niya, ay nagsimula na kaming magdiskarga. Ayon sa may-ari na itago na lang natin sa pangalang Waldo. Matangkad, istrikto at mabigat ang boses nito. May katandaan na rin. Inutos niya na ilapag lang daw namin sa sahig ang mga nakabalot na karne. Nang makapasok na kami sa likod ng tindahan, napansin ko na walang sahig kundi lupa lang. May malaking freezer sa tabi na pinatong lang sa kahoy. Sa isip ko nun, madudumihan ang mga karne. Baka pagsimulan pa ito ng sakit at madadamay ang kumpanya namin. At tiyak na kami ang masisisi. Tumingin ako sa pinakaloob pero hindi ko na nakita ang may-ari. Nagkataong may binatang empleyado. Doon na ako nagpaalam kung pwedeng sa loob na lang ng freezer ilagay ang mga manok. Abala ang binata kaya agad na siyang tumango at bumalik agad sa kanyang trabaho. Makalipas ang 4 na araw, muli kaming nag-deliver at ganon ulit ang utos ng may-ari. Wala naman ibang tao kaya ginawa ko ulit na idiretso sa freezer ang mga karne. Pagbukas ko, ay may mga laman na sa loob. Ang pahinante ko ang nagdidiskarga, habang ako naman ang naglalagay sa loob ng freezer. Hanggang sa nakita ko ang kakaibang na-freeze na karne, parang may makapal na buhok ang nagyelo na. Sinubukan kong ibaling yon upang malaman kung anong karne iyon ng hayop. Napakatigas na, kaya 2 kamay ko na ang ginamit ko. Laking gulat ko na lang dahil ulo ng tao ang nahawakan ko. Bahagyang dilat ang mata at nakabuka ang bibig nito. Natigilan naman ako ng bahagya bago napatras. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Hindi ko malaman ang gagawin sa mga oras na yon. Nang makita ko ang paparating kong kasama, ay inabot ko agad ang mga dala niya at mabilis na inilapag sa lupa. Tumulong na ako sa kanya sa pagdiskarga. Nagtaka naman siya kung bakit halos tumatakbo na daw ako sa sobrang bilis. Ang sabi ko sa kanya, sumakit ang tiyan ko at kailangan ko ng magbanyo. Nang paalis na kami, ay pinara kami ni Waldo. Bakit daw ko konti lang ang mga karne? Hindi naman ako nakasagot. Sa halip ang kasama ko ang nagsalita. At nasabi niya na ipinasok namin sa freezer ang ibang karne. Tumitig sa akin si Waldo na parang may ibig sabihin. Ilaw naman akong ngumiti at pinatakbo ko na ang van. Nagwika naman ang aking kasama. Pwede naman daw akong makikibanyo pero hindi naman ako sumagot. Gusto ko na talagang makalayo sa lugar na yon.
gawa nga sa takot ko, ay lumiban muna ako sa trabaho at nagkunwaring meron akong sakit. Sa sumunod na araw, sa pagpasok ko ay pinatawag kaming lahat. Akala ko ay briefing lang pero doon namin nalaman na ang pahinanti ko pala ay natagpo ang patay kagabi. Kakaiba ang nangyari dahil parang inatake daw yon ng mabangis na hayop. Bago pa man ako sumampa sa delivery van, biglang dumating si Waldo at hinanap ako. Sinadya daw niya talaga akong magpunta upang imbitahan daw ako sa karawan ng kanyang anak. Nakapagtataka naman, dumayo lang talaga siya upang imbitahan ako. Masama na ang kutob ko noon, pero tumango ako at sinabing dadaan ako mamaya pagkatapos ng mga delivery. Pero hindi ako nagpakita sa kanya. Tanghali pa lang ay bumalik na ako sa planta at tahasan kong sinabi sa supervisor na magre-resign na ako. Rason ko ay tinawagan na ako ng pinsan ko para pumunta ng Maynila dahil aprobado na ang application ko sa abroad. Pero ang lahat ng yon ay purong kasinungalingan. Nag-alsabalutan ako kasama ang pamilya. Nagmadali ako dahil ayokong abutan ng gabi. Nagtataka man si Mrs. Wala na siyang choice. Nag-search ako kung saan may biyaheng Mindoro sa araw na yon at may nakita ako sa Batangas Port. Nang nakasakay na kami ng barko, doon ko inilahad sa aking asawa ang lahat. Ayokong matulad sa aking painante. Nais ko pang mabuhay. At simula noon, hindi na ako umapak pa ng Cavite. At itinigil ko na rin ang pagiging delivery boy.